So good morning guys at welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon, balikan natin ito kasi marami pa rin hindi alam ano ba yung step-by-step guide in applying for administrative position in DepEd, especially itong Administrative Officer 2, no? In the Department of Education. So paano nga ba pag-apply? Ano ba yung requirements? Ano ba yung proseso? Ano ba yung pagdadaanan ng isang applicant, no? So aalamin natin yan dito. So kung bago ka pa lang sa ating channel, so please click the subscribe button and then palike na rin itong video and then hit yung notification bell para sa ating mga bagong updates, ano? So kapag may nagtatanong, ginagawa natin ng video. So kung meron kayong comments, suggestions, ilagay nyo lang po dun sa comment section at gagawan po natin siya ng video presentation. So, etong step-by-step guide to apply or in applying for Administrative Officer to position in DepEd, ito po ang legal basis po natin ito, yung DepEd Order Number 7 Series of 2023. So, kung gusto nyo pong basahin, i-download nyo lang sa Google yung DO 7 Series of 2023. Ito po yung guideline sa pag-hire ng isang administrative officer sa division or sa kanya-kanyang division sa DepEd. Ano? So dito sa ginawa ko pong ito, meron tayong 10 steps para madaling tandaan. Ano? Step 1, verify that you meet the minimum qualifications. Step 2, watch for vacancy announcement. Step 3, prepare the list of requirements. And then step 4, how to write an effective application letter. And then step 5, submit your documents before the deadline. And then step 6, yung initial screening ng documents or initial evaluation. Then yung step 7, ito po yung ranking process, tinatawag na comparative assessment. Then step 8, you have to prepare for an interview. And then step 9, ito na yung RQA, no? Ranking and selection of RQA. Kung sino yung mga nakapasa, isi-select po sa kanila kung sino yung i-appoint. So that is step 10. Ayan. So, unahin natin itong step 1. So, ang una pong gagawin, you have to verify that you meet the minimum qualifications. Sir, ano ba yung minimum qualification? Ito po yung qualification. Ang unang tinitingnan, ang unang tinitingnan na qualification ay yung education. For example, ang ina-applyan yung position ay Administrative Officer 2. Ang salary po niyan or salary grade ay SG11. So, around 27,000 to 31,000. So, ang kailangan po dyan sa education, dapat kayo po ay graduate ng any relevant course para po dun sa AO position. So, any course katulad po nung nandito sa kabila, yung kulay blue. So, Business Administration, Public Administration, Human Resource Management, Office Administration, Financial Management, Accountancy, Management, Economics, and other related bachelor's degree. So, kung yun po yung mga courses nyo, so, pwede po kayo sa position ng AO. So, ang experience po ay non-required. Ibig sabihin, kahit wala kayong experience, first grad, no, or fresh grad, so okay lang mag-apply. Ang training po non-required, so okay lang din po kahit wala pa kayong training kahit isa. And then, ang eligibility naman, ito po yung kailangan. Dapat po ang inyong eligibility ay second level eligibility or sa civil service, ito po yung professional yung ating eligibility. Or kung kayo naman po ay lead passer, engineer, ano, kung kayo ay CPA, so pwede na po yan. Kasi yun po ay considered as second level eligibility sa civil service na katulad ng professional eligibility. Yan, kung may question po, i-comment nyo lang po sa baba. Ayan, dahil alam niyo na kung kayo ay qualified or hindi, ang sunod niyo pong titingnan yung step 2, watch for vacancy announcement. So kailan po ba nagkakaroon ng vacancy announcement? Wala pong specific na date or months pagdating sa DepEd. Basta po merong natural vacancy, for example, merong nag-retired na AO, merong nag-transfer, may lumipat sa teaching, mababakante po yung item na yon. So ngayon, aabangan niyo po yung hiring. Anytime po 'yan, So, saan niyo ba makikita yung hiring? Unang-una, titingnan niyo po do'n sa DepEd Careers ng regional office, pupuwede do'n. Pero mas ang ina-advice ko po ay yung sa mismong schools division office niyo na website, And then yung official DepEd Facebook page ng inyong
division. Kasi normally, kapag pinost ang division sa website, so mabilis kasi yung posting doon. Pero i-check nyo po or i-follow nyo yung kanilang official Facebook page. Ano po, doon kasi pinopost din yun. Hindi yun natatabunan doon. So, pwede po kayo doon mag-comment, magtanong. So, sasagutin naman po kayo ng mga admin ng page na yun. And then yung sa portal po ng civil service, normally, hindi po natin ina-advise na pwede kayo tumingin dyan. Kaya lang kasi yung mga post po dyan ay for publication na lang ng position. Meaning to say, maaring yung item ay filled up na, ipapublish pa lang yung item kasi nga nag-expired. Ano? So, for compliance purposes po yan. So, wag na po kayong tumingin doon sa civil service portal. Doon na lang po kayo sa Division Office website at saka doon sa Division Office Facebook page para po mas clear yung information. Ano po? Yan. Ayan. So, ang step 3 naman, you have to prepare the list of basic requirements. Actually, ito po yung mga basic na requirements. Hindi pa po ito yung gagamitin for appointment. Ito po ay gagamitin pa lang kung kayo po ay mag-a-apply. Ito yung i-check sa inyo during application process. So, ano-ano ba yon? Number 1, yung application letter, yung PDS, work experience sheet, TOR, diploma, certificate of eligibility from civil service or PRC, certificate of employment or IPCRF kung kayo po ay dati nang nasa government, then certificate of trainings and seminars, latest performance rating, yung IPCRF na nabanggit ko, no? And then yung other supporting documents specified in the vacancy announcement. Kung ano pa yung other documents katulad ng NBI, nakalagay po yan. Tsaka yung omnibus, nakalagay po yan doon sa division memorandum na hinihingi ng inyong division. Ngayon po, meron tayong mga sample files dito. Fill upan nyo lang po yung link sa below or sa ilalim po nitong video na to. And then, marireceive nyo na po yung sample na application letter, PDS, work experience sheet, no? And then yung other projects and programs, letters, communication na ginagamit po sa application ng DepEd, sa application po ng AO2. Yun po yung mga ginamit ko nung ako po ay naging AO2, no? At na-awardan as outstanding administrative officer, no? Ng Region 4A. Okay? Ayan. So, number 4, how to write an effective application letter. So, nilagay na lang natin dito, Kasi kasama yan. So, kapag gagawa po ng application letter, address your application to the school's division superintendent. Hindi po kay mayor, hindi po kay principal sa school division superintendent. Kaya dapat po alam niyo po yung website ng inyong division. Ano po? So your letter should include the following: position applied for, kung AO 1, 2, 3, 4 po ba yan? Your educational background, ano yung natapos mo, ano yung graduate mo, ano yung eligibility mo, and then ano yung relevant experience mo na makakatulong sa position na ina-applyan mo. Of course, yung contact information. So dapat po ay yung email, yung Facebook page nyo, yung personal Facebook mo, at saka yung inyong email address na working, And then keep it concise in one page. So isang page lang po talaga ang application letter. Huwag niyo pong papahabain kasi mahirapan na or maboboring na yung mag-check noon. Dapat nasa isang page lang siya. So meron po tayo ditong sample. All you need to do is to fill up the link below this video and then marireceive niyo po yung ating sample application letter. Ayan. So step 5, submit your documents before the deadline. Unang-una, nakalagay po yung deadline sa memorandum ng inyong division. Make sure po na masubmit nyo on or before. Mas maganda kung before, Kasi kung on time, baka meron kayong hindi maihabol. And then kapag lagpas na po yung deadline, hindi na po talaga yan i-accept ng division. Kahit oras lang yan or minuto lang yan, pwede kayong ma-disqualified kasi napakaraming applicants ang talagang willing para sa position. Pero kung kayo ay mahilig sa late, nako, hindi po kayo kakailanganin sa DepEd, Kasi dapat po ay on time. So, depende po sa saan daw isasubmit yung documents. Depende po sa nakalagay doon sa kung ano po yung naka-indicate dun sa division memorandum. Kung sa record section ba
or diretso sa Human Resource Office or i-email. Sometimes po kasi ini-email, ini-email na lang and then ina-upload po yung inyong mga scan copy ng documents. And then kapag kayo po ay nakapasok sa initial screening, doon nyo pa lang po dadalhin during the interview yung mga documents. Papakita nyo po yun doon ng personal. Yan. So again po, isubmit yung documents before the deadline. Ayan. So, number 6 yung initial screening. So, kapag nasabit nyo na po after po ng submission ng documents at saka nag-deadline na, kinabukasan, i-screen na po yung inyong documents. Ano ba yung initial screening? I-check po muna dyan yung minimum qualification standard. Katulad po na nabanggit ko kanina, kung kayo po ay college graduate, kasi ang requirement po dapat ay college graduate. Kung kayo po ay college graduate, okay. Okay na po kayo doon. Kung kayo po ay may trainings or wala, okay lang po. Kung kayo po ay may experience, previous jobs, kung meron or wala, okay lang din. Pero kung kayo po ay sub-professional ang eligibility, disqualified na po agad kayo sa position. So, ang chine-check lang po ay yung education, dapat 4 years course, at saka yung eligibility, kung ano po yung eligibility nyo. Kung professional, civil service eligibility, or kayo po ay board passer. Kapag yung pong dalawa ay meron kayo, so pasok po agad kayo sa gagawing ranking. Dadaan na po kayo ng interview at saka exam, written exam. Ano po? Yan. So, meron din tayo mga sample ng written exam, sample ng interview questions. So, fill upan nyo lang po yung link sa baba nito para po ma-receive nyo yung ating sample. Ayan. So, eto na po yung step 7. Kapag kayo po ay nakapasa sa initial interview, so magsisend po sa inyo sa email kung kailan po yung inyong interview at saka yung exam, tsaka yung evaluation of documents. So, eto po yung pagdadaanan nyo, yung comparative assessment or ranking process. So, i-check po yung education. Normally, ang education po as per DepEd Order number 7 series of 2023, ito po ay 10 points. Magkaka-points ka kung kayo po ay kung kayo po ay graduate ng college, and then kung kayo po ay may masteral, magkaka-points po kayo doon. Eligibility, so chine-check lang po yung eligibility kung kayo po ay qualified sa position. Yung relevant trainings po, magkaka-points po kayo kung kayo po ay merong trainings. Kung wala naman po ay di 0 points. Ang maximum points po dyan ay 10 points sa trainings. Yun po ay equivalent to 80 hours of trainings or seminars. Yung relevant experience naman, normally kung kayo po ay naka 3 years sa previous company or companies ninyo. So magkaka-points lang po kayo dyan kung kayo po ay may certificate of employment na ipapakita. Ang outstanding accomplishment naman po kung kayo po ay merong mga awards, recognition sa mga previous na companies nyo, dadalhin nyo po yung mga certificate or trophy or plaque para po ipakita na kayo po ay nagkaroon ng awards. So, 10 points din po yan. Ang performance rating naman po kung kayo po ay current government employee, ipapakita nyo po yung inyong IPCRF. Kung kayo naman po ay nasa private sector, yung inyong performance evaluation yung ipapakita. And then sa interview, ayan, ang interview po natin ay I think nasa 15, 10 points para sa interview and then written exam ay 5 points, Or hindi ako nagkakamali, baka baliktad yung dalawa. Pero still, dadaan po kayo dyan sa interview, yung tinatawag na BEI, Behavioral Events Interview, and then yung written or skills examination. Maaring gumawa kayo ng PowerPoint presentation or maaring gumawa kayo ng letter or maaring gumawa kayo ng ledger, o kaya ay ng payroll. So, meron po tayong mga sample nun. Yun po yung ipapagawa sa inyo. Yun po yung written examination. Hindi po kayo magsasagot ng multiple choice. Ipapagawa po sa inyo ng actual kung kaya nyo pong gawin yung mga ganong trabaho. Kasi yun po yung magiging trabaho nyo as AO2 pagdating sa school or sa division office. Ayan. So, kung kayo po ay qualified na at meron ng email, meron na kayong date kung kailan ang inyong exam at interview. So, prepare for the interview. So, ito po yung mga common interview topics and example. So, personal background, inatanong, tell something about yourself. So, wag nyo nang sabihin yung mga color, favorite yung ulam, favorite yung color.
Hindi po yun. Ang tinatanong po dito kung ano po yung maitutulong nyo sa company. Ano po yung knowledge nyo about sa trabaho. Ano? So, why do you want to work in DepEd? Ano? So, hindi lang para sa sweldo. Ano? Of course, meron kang passion, may service, etc. So, sa administrative skills naman, dapat marunong ka sa records management, personnel administration, procurement, no, sa supply, then office procedures, property custodianship, and budget and monitoring. So kung nagagawa mo po yan sa previous jobs nyo, mas okay. Pagdating sa computer skills, basic, dapat marunong po kayo ng MS Word, ng Excel at saka ng PowerPoint presentation at saka yung Google Workspace, yung mga Zoom meeting, ano yan. So, situational questions. So, how would you handle confidential documents or how would you handle stress? No, sa mga basic questions po yan. So, meron po tayong sample niyan. Kung gusto nyo, fill upan nyo lang po yung link sa baba nitong video. Okay? So, madali lang po yan. Kayang-kaya nyo po yan. Ayan. So, after nyo po dumaan dun sa ranking, yung number 8, yung selection process or ranking process, eto naman pong step 9, yung ranking and selection, eto naman po, irarank kung sino yung number 1 pagdating sa points at irarank kung sino yung pipiliin. Ano? For example, ang vacant position ay 50. So, normally, yung top 50 yung kukunin. Ano? Pero, depende pa din ano, sa division office kapag chinek yung inyong documents. So, sabi dito, so applicants receive the rating based on the comparative assessment of their qualifications, experience, training, performance, and other relevant criteria. So the HRM PSB recommends the most qualified candidates for appointment. Kung ikaw ay merong background pagdating sa supply, so ikaw bilang AO, doon ka mapupunta sa supply and property. Kung ikaw ay may background sa records keeping, so doon ka mapupunta sa records. Kung ikaw ay may background naman pagdating sa HR, doon sa HR ka mapupunta. Kung may background ka pagdating sa financial, sa accounting ka mapupunta. So depende po ano. So appointments are made following the applicable recruitment and selection guidelines of DepEd. So ito naman po ay fair, transparent, and merit-based. So ipapakita po ng division kung sino po yung may highest points pababa. Ano? At pwede rin po kayong magtanong kung bakit hindi po kayo nakuha. Pero normally, ang AO 'pag nag-apply ka kasi palaging in-need ng AO, ng ADAS, ng PDO. So, walang tapon basta po makakuha ka ng 50 points pagdating do'n sa selection para po kayo ay makapasok sa RQA. And then sa RQA, do'n po pipiliin kung sino yung i-a-appoint. 'Yun po yung last na step natin, appoint. Yan, gaya nga po na nabanggit ko, ang last step natin yung appointment. Ito po yung appointment process, another submission of documents ito. Kung kayo po ay nasama na for appointment aabangan nyo po yung memorandum ng division nyo kung sino yung per appointment or for appointment at kung saan pong office kayo maa-appoint. So if selected, you will be notified of your selection as the recommended qualified applicant, ano, yung RQA. Then submit requirements. So provide any additional documents required by the HRMO or SDO. So nakalagay po yan sa memorandum kung ano yung mga documents na isasubmit mo. Iba po yan dun sa mga una nyo sinubmit. So complete pre-employment process, yung medical, yan, meron na po kayong medical examination, background investigation, and then signing of contract and other mandatory clearances kung kayo po ay kailangan ng clearance sa previous companies. And then receive your appointment. So once all of the requirements are met, you will receive your appointment and assume your position. Nakalagay po doon kung kailan kayo mag-i-start at saka kung saang department ano, sa inyong division. So yan, so once again, so congratulations and welcome to DepEd. Your journey begins now. So picture-picture na po yan, ano? And then start na po kayo ng trabaho. Ayan, so once again po, thank you for listening. So don't forget to subscribe, like, and share. Ano po, kung meron kayong questions, i-comment lang sa baba. Kung gusto nyo po ng mga sample files, fill upan po yung link sa baba nitong video and then marireceive nyo po yun sa inyong email. Ano? Isang beses lang po mag-fill up ha. Kasi kapag nag-fill up po kayo, hindi nyo sinunod yung procedure, hindi nyo po marireceive yung file or hindi na po kayo makakapag-fill up again next time. So, once lang po tayo mag-fill up. Ano po? So, once again, congratulations and
hopefully ano, welcome sa DepEd.